salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, kanang ating nilolo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaing walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ng iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapwa kong deboto ng Pong Jesus Nazareno. Good evening. At sa mga kapiling po natin sa pagdiriwang ng banal na misa online sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Galit na naman si Lord today. Pinagagalitan niya, tinutuligsa niya ang mga pariseyo at mga eskriba. Anong sabi niya? Mga mapag-imbabaw. No? Mga mapagpanggap. Kaya sa paningin ng ating Panginoon, sila ay mga sawimpalad. At ang pagtuligsang ito ay hindi lamang yung tipong magkaroon ng eksena, ng pagtatalunan, di ba? Yung katulad dito sa atin ngayon sa panahon natin, yung mga tipong mabiral ka lang, sige na, gawa tayo ng eksena. Videohan mo, para sumikat tayo. Hindi po ganong klase. Sapagkat mayroong nais puntuhin ang ating Panginoong Hesus. Unang-una sa lahat, ang pagbabayad ng ikapu pero nakalimot sa ibang gawain. Ipinagpaliban ang mga mabubuting tungkulin na kinakailangang gawin katulad ng katarungan, pagkahabag at katapatan. Parang pamilyar po, yung mga ganitong eksenahan. Hindi nalalayo minsan sa atin, lalo sa panahon natin. Lalo kapag may kakayanan tayo na pinansyal. Maghuhulog na lang ako ng malaki-laki mamaya sa offertory, sa buslo. O magdodonate na lang ako ng malaki sa aming parokya. Pero, hindi naman tayo makalapit sa sakramento ng kumpisal para humingi ng tawad sa Diyos. Minsan ipinagpapalagay natin ng bayad na ang kasalanan dahil sa mga ibinibigay natin. Pakiramdam natin, ito na yung kabayaran sa mga nagawa nating mali. Kaya minsan tayo po ay napupuna ng mga ibang mga relihiyon o denominasyon. Kasi pakiramdam natin, nabibili ang mga sakramento. Mas malaki ang binibigay ko, mas malaki yung tsansa na ako ay patatawarin ng Diyos. Hindi po ganon ang paningin ng ating Panginoon. Pangalawa, nakaiiwas na makalunok ng niknik o lamok, pero hindi naman nakaiwas
na makalunok ng kamelyo. Ang mga eskriba at mga pariseyo nakatutok ng husto sa mga panlabas na ritual, paghuhugas ng kamay, paghuhugas ng mga pagkainan, no? At kung ano pang hindi naman gasyanong mahalaga. Tulad ng pagsasala ng anumang maliit na dumi sa inumin. Mahalaga naman talaga yon, no? Para maging malinis yung iinumin. Pero ang nakakalungkot, hindi naman nila alintana ang kanilang mga malalaking mga dumi o mga kasalanan na nagagawa. Di ba? Ang kanila daw mga gamit ay punong-puno ng kanilang mga nahuthot. Oh, parang pamilyar na naman, ano? Di ba? Yung mga nangyayari wala silang ang concern nila, maging maganda yung itsura, maging maganda ang paningin ng tao sa kanila, pero hindi ka sure kasi nagkakamal pala ng mga malaking halaga mula sa ating mga bulsa, mula sa ating mga taxes. Di ba? Nakakalungkot. Mukha kang ang pogi o maganda sa mata ng ibang tao, pero ang kalooban mo, ay punong-puno ng karumhan. Ito yung ibig sabihin ni Kristo na nililinis dapat ng mga pariseo at ng eskriba ang labas ng tasa at pinggan at hindi ang loob ng mga ito. Kasi importante naman na malinis talaga yung kinagkakainan natin kasi magkakasakit tayo pag madumi. Pero itong paghahalin tulad ng ating Panginoon ay dapat makita natin yung kanyang punto. Hindi lang panlabas ang ating inaatupag, kung hindi ang ating mga kalooban. Ito'y patungkol sa kalabasan at kalooban ng bawat tao. Minsan sa labas ay napakaganda, nagpapapogi at nagpapakabait sa harap ng mga kamag-anak at ng mga paborito nating kasamahan. Ngunit sa loob ay kapag iba na ang ating kinakausap na ito at hinaharap na sitwasyon ay umiiba na rin ang ating ugali. Mga kapatid, pansinin natin, patuloy ang ating Panginoon sa pagtuligsa o pagpapagalit sa mga pariseo at mga eskriba. Dahil ito ay tanda hindi lamang ng kanyang kagustuhan na magalit or whatsoever, pero ito ay tanda ng kanyang pagmamalasakit sa kanila. Na sila ay may pagkakataon pa para magbago at maging mabuti sa mga maling nagagawa nila. Kaya ito yung hamon sa bawat isa sa atin. Bilang mga deboto ng ating Pong Jesus Nazareno, meron tayong palaging pagkakataon para baguhin yung mga nakasanayan natin. Makinig sa mga paalaalang ito ng ating Panginoong Jesus na sinasabi sa mga eskriba at mga pariseo. Sinasabi niya rin sa atin ito ngayon, maging abala sa mga bagay na importante sa pagiging banal. Hindi lamang yung ikagaganda, ikapopogi mo, kung hindi yung mga bagay na ikababanal mo. Hindi ang mga panlabas lamang, linisin muna ang ating mga kalooban.